Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Dinumog umano si President Kuting ng Norte Jr. ng mga netizens at ilang mamamayan sa isang biglaang pagtitipon sa Maynila. Sa gitna ng kanyang pagdalo sa isang public event, nagkaroon ng kaguluhan matapos batuhin ng Pangulo ng iba't ibang bagay habang siya ay nagsasalita sa entablado. Mabilis na nag-react ang Presidential Security Group upang mailigtas si PBBM at mailabas sa lugar. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula ang tensyon ng sumigaw ang ilang grupo laban sa administrasyon. Dala-dala ang kanilang hinaing tungkol sa ekonomiya, mataas na presyo ng bilihin at kontrobersyal na isyu sa pamahalaan. Ilang netizens na nasa lugar ang nagsasagawa ng live streaming na agad namang kumalat sa social media. Sa mga videong ito, makikita ang pagtulak-tulakan at pagkakagulo ng mga tao hanggang sa sumiklab ang mainit na komosyon. Samantala, agad namang kumilos ang kapulisan at militar upang maawat ang sitwasyon. Ilang individual ang naaresto matapos mahuli sa aktong nananakit at naghahagis ng mga bagay patungo sa entablado. May mga nasugatan din na sibilyan dahil sa mga pagdudumugan, kabilang ang mga ilang kababaihan at kabataan na nadamay sa gulo. Patuloy namang iniimbestigahan ng pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng naturang kaguluhan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang tungkol sa tunay na kalagayan ni President Marcos matapos ang insidente. Subalit tiniyak ng mga otoridad na mas hihigpitan pa ang seguridad sa mga susunod na event ng Pangulo. Samantala, hati ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay nananawagan ng katarungan at kapayapaan habang ang iba naman nagsasabing bunga ito ng matinding pagkakadismaya ng mamamayan sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kung mapapakinabangan, doon lang ho siya. Kaya para sa lahat ng bumoto dito kay Ping Lacson, ayan na, yung binoto niyong kandidato ng alyansa, partida nung panahon ng kampanya, ni isang beses di ho natin siya narinig na nagsalita kaugnay dyan sa 2025 GAA na yan. Ito mga kababayan, ito ho mga maiinit na kaganapan ngayong araw sa social media. Pambihira ho talaga tong si Marcos Jr. Pinipilit ho niyang maging relevant sa sambayan ng Pilipino. Kasi, kung inyong matatandaan, ang karakter nito mga Marcos na to, hindi naman ho talaga to malapit sa tao. Kaya pagka ginawa nila itong mga ganitong klaseng bagay, napaka-trying hard kung, di ba, kung makita ng ating mga kababayan, lalo na sa social media. Masyadong halata na talagang gusto ho nilang ma-regain yung sumasadsad nilang trust at approval rating. Mantakin mo, sasakay ka ng LRT, MRT, sasakay ka ng train, para saan? Di nyo ho trabaho yan. Hindi nyo kailangan sumakay ng bagon para ma-experience ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Ang hinaing at sigaw ng ordinaryong Pilipino sa social media, sa telebisyon, mainstream media, sapat na para masabi nating napaka-inutil ng administrasyon nyo. So, anong ibig sabihin yan sa pagsakay niya ng bagon, ng tren itong si Marcos Jr.? Ibig ko bang sabihin yan, nakikita ng ating mga kababayan na itong si Marcos Jr. inaabot niya talaga ang ating mga kababayan. Ito, teka lang, pakita ko si Marcos Jr. Ayan o, talagang pilit na pilit. Di ba? Pinipilit ho niyang lumapit sa tao. Pero kita niyo ho yan. Napansin din ho natin yan noong 2022 presidential election. Hindi ho talaga siya malapit sa tao. Hindi ho siya, mahirap ho siyang picturean. Si VP Sara, nakita niyo, pagka nagkakaroon ng selfie, kukunin niya pa ang telepono. Siya pa ang magsi-selfie sa mga taga-suporta. Yaang hong si Marcos Jr. Nako, hindi ho yan hindi ho siya ganun kalalim sa tao. Hindi ho, kagaya ng mga Duterte. Hindi ho siya ganun. Ngayon pinipilit ho nilang magpakamasa, pero hindi ho bagay sa kanila. Basahin nyo na lang ho yung mga comment dito sa mga post na to, na kung saan nakipagkamay-kamay itong si Marcos Jr. Hindi naman yan ang totoong tagpo dyan sa MRT at LRT, di ba? Hindi ho ganyan ang totoong tagpo. Naging perwisyo pa ho kayo sa sa mga mananakay. Sa pagsakay nyo na yan, dapat merong mga makakasakay na mga ordinaryong Pilipino. Nakipagsiksikan pa kayo dyan. At dapat sana yung bagon na yan, maraming masasakay. Pero dahil nandyan kayo, dapat maipakita na maraming bakanting upuan. Ganyan ho tayo ginagago nitong administrasyon na to. Ganyan ho nila tayo dinuloko. Di ba? Rush hour. O sabihin na natin, linggo. Kahit na linggo.
Sa sobrang bigat ng trapiko sa ating bansa, walang Sabado, walang Linggo, walang ordinaryong araw, ika nga. Ang trend na yan, talagang yan ang mode of transportation ng ating mga mahihirap na kababayan. Kumbaga, yan yung pinakamabilis na paraan na makakapunta sila from point A to point B. Tapos ikaw makikipagsiksikan ka pa para masabi mo lang na malapit ka sa tao. Ayan o mga kababayan, wala akong pumapansin sa kanya. Tapos yung asawa niyang mukhang bruha, nasa likod. Ayan si Lisa Araneta Marcos. Tingnan nyo naman yung mga kababayan. Nakipagsiksikan ka pa. Langya ka. Ang hirap-hirap na nga sumakay dyan sa LRT, MRT na yan. Dumagdag ka pa sa problema. Ayan yung mga nasa loob ng tren, sila din ang nagpa-picture sa kanya nung paglabas niya. Magkano ho kaya ang bayad dito sa mga tao na to? Ayan si Lisa Araneta Marcos. Ayan. Dito, pakinggan natin. Hindi pa ho siya nakontento doon sa pang-iistorbo niya sa mga commuter. Ang ginawa niya para talagang solido ang pamimerwisyo sa taong bayan, nagsalita pa ho itong si Marcos Jr. Pakinggan natin ang kanyang mga banat. Naku, parang itong si Simon, parang medyo nangangayayat ata no? Yung Simon, di ba, itong payat na to, itong sa gilid. Itago nyo yung mga pulburo nyo sa Malacanang, baka hindi nyo alam, siya nang sumisibak niyan, ha? Ito si Simon, ha? Itago nyo, ito, nangangayayat na, bungo na, payat-payat na, tingnan itong bata na to. Yan. Simon yan, di ba? Kalimutan ko, di ko lang pangalan itong mga anak mo to. Basta alam ko, ito si Charis. Basta itong payat na to. Baka ito, tumitira na rin ng pulburon to sa Malacanang pagka tumatalikod ang mga magulang niya tuloy natin. Nakapagkultura ng Pilipino ang linggo para sa kaligtayan, para sa mga pagsabuhay sa sasakay ka na lang, mag-i-speech ka pa lang yaka. Laking abala ng ginawa mo, Brad. Kaya ginawa namin ay gumawa kami ng programa kaya ang tinatawag Bansa Street Programa. Ibig sabihin, pag linggo, basta bibili ka ng isang ticket, plus free ang pwede ng isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, apat ang pwede sumakay. Para naman mapigil natin ang pagkakataon ng mga pamilya, palakpangan tayo talagang pinipilit ho nila ang hirap yan diba? Pagka daw bumili ko kayo ng isang ticket, apat ang masasakay. Naku, yari na ba? Ang tinding pakiusap siguro dito sa na to, may-ari ng MRT at LRT, diba? Sige na, para kahit pa paano tumaas ang approval at trust rating ko, di ba? Kaya sumasadsad na ako Talo na nga last election yung mga kandidato ko, tapos ganito pa ang approval at trust rating ko. Kahit dito lang, kahit pa paano makabawi. Yung 20 pesos na bigas, di gumana Nabisto ako na subsidy pala, dito na lang ako babana, di ba? Yung ginawa nila doon sa 20 pesos na bigas, bibilihin nila na 35, 32, bebenta nilang 20. Dito naman ganun din, ang scheme nila, magkakaparehas na yan. Ika nga, budol yan. Bibili ka ng isang ticket, apat ang masasakay. Sino nagbayad dun sa tatlong ticket? Malamang sa malamang, sinabsidiyan na naman yan. Hindi natin sinasabi, malamang sa malamang, Yun ang suspetsya natin dyan kay budol man. Yan si Marcos Jr. Tuloy. Pero kami, lumpas na rin sa mga pasitilas ni Congress at bayan na sa pero, ganda ng ngiti nitong si Sandro Marcos, Ayaw ng ama ng impeachment pero pinakaunang pumirma si Sandro Marcos. Palakpakan tayo. Ayaw niya palakpakan. Paano mo masasabing ayaw mo ng impeachment? Yang nasa likod mo na yan na si Sandro Marcos, siya ang pinakaunang pumirma, di ba? Labo nila. Nagkakaano na kumbaga nagkakandabuhol-buhol na yung mga nila, kabalbalan nila sa administrasyon na to. Teka lang medyo uminit Hindi lang natin yung aircon. Ayun, tuloy natin. Pero yun lang sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon sa ating mga kababayan na karamdaman nila yung linggo. Kasi alam naman natin natin na pahirap na ang oras ng computer at madalas natin narinig. Alam na natin oras para sa pamilya.
Kaya naman, sinasabi namin, bigyan natin ng chance na hindi additional, hindi medical sa bayan para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung aking program na Pampas. Ano? Hirap no ba? Hirap no talaga. Ano na eh. Kumbaga, binibigay na ho nila lahat ng magagawa nila. Pinapasok na nila lahat. Pati yung mga, mga ganitong klaseng scheme, no? Para lamang maipakita na malapit sila sa tao. Manda kayo magsasalita ka sa MRT, LRT. Yung mga nakapila dito sa likod, teka lang baka hindi nyo ho nakikita. Dito sa gilid ng anak niya, may nakapila. Ngayon, yung mga nakapila na yan, kulang na lang, murahin ka, di ba? Imbis na makasakay na sila, dyan sa kadaldalan mo na yan, na-delay pa sila. Yun ang problema dito eh. Kung gusto nyong ibida yung mga programa nyo na yan, ilabas nyo na lang dyan sa Malacanang Press Corps. Diyan kay Auntie Claire, ilatag nyo lahat sa kanya. Pero para sumakay pa kayo ng LRT, MRT, para lang ibida nyo yung 1+3 promo na yan. Ano? Hindi ibig sabihin na merong 1+3 promo, tataas na ang approval at trust rating mo. Brad, at trust rating pinag-uusapan natin dito. Nawawala na ng tiwala ang ating mga kababayan sa panunungkulan mo. Bakit? Una sa lahat, yung issue ng PhilHealth. Kinuha nyo ang pondo ng PhilHealth na dapat sana para sa mga mahihirap na Pilipino na nagkakasakit. Pangalawa, 2025 budget. Pinirmahan mo kahit alam mong falsipikado. Hindi bumaba ang trust at approval rating mo dahil sa presyo ng pamasahe sa MRT at LRT. Kailangan mong i-address ang korupsyon sa administrasyon mo, transparency at accountability, yun. Hindi yung wala, kahit nagaano pa kamahal yung ano na yan, yung presyo ng yung MRT, LRT na yan. Alam mo, Marcos Jr., hindi naman makaka-apekto yan sa trust approval rating mo. Siguro maraming aaray. Pero kung nakikita ng ating mga kababayan na talagang ginagawa ng administrasyon mo lahat ng makakaya nila para lamang mapababa ang korupsyon at katiwalian sa ating bansa, ano ho yun? Magre-reflect ho yun dun sa mga maglalabasang survey. Kung yung 20 pesos na bigas na ililinaunch nyo nung panahon ng kampanya, flop, hindi gumana. Sa tingin nyo ba yung 1+3 promo nyo na yan gagana? Hindi ho gagana yan. Kasi hindi ho yan ang pinanggagalingan ng galit ng ating mga kababayan. Hindi nyo pa rin ho maintindihan. Hindi ho natin malaman kung sino nagpapayo dito kay Bangag kung bakit ganito yung mga shot call niya sa kanyang administrasyon. Hindi ho yan. Kahit mamigay kayo, ayuda na nga pinamimigay nyo, Brad. Pera na. 5,000, 10,000, 15,000 ang pinamimigay ni Tamba. Sa ilalim ng panunungkulan ni Marcos Jr. Pagka namimigay sila ng akap, kanino sila unang nagpapasalamat? Sa administrasyon ni Marcos Jr. Ikaw ang pinakauna nilang binibida, Brad. Pera pa ang pinamimigay nila. So paano kayo napunta sa desisyon na gagawa kayo ng ganyang klaseng promo para lamang maisalba yung kakarampot mong trust at approval rating? Paano kayo umabot dyan sa ganyang klaseng shot call ika nga dyan sa desisyon nyo na yan? Pera na pinamimigay nyo. Dyan ticket na lang. Pababa ng pababa. Ganon. Wala na talaga. Wala nang makukurakot. Meron pa akong isusunod na announcement dahil marami kami doon sa pinagdano EDSA Rehabilitation. Ang dating mali na mga nagtao lang na baka yung trabaho namin. Si Vince Dizon namumutla. Nagtawa, paano ko kaya susunod? Brad, wala namang problema kung hindi. Alam mo ng palubog ng barko, sasakay ka pa may problema ka. Isa ko yan, ayan si Vince Dizon sa mga kumita nung panahon ni tatay. Hindi, joke lang. Magaling naman yan si Vince. Tayo believe dyan kay Vince. Ayaw kumitas sumweldo. Sorry naman. Ayun naman di ba? Yan, si Vince Dizon. Kasi magaling ho yan. Maniwala ko kayo sa akin, magaling yan si Vince Dizon. Mahusay ho yan. Lalo na pagka mayroong political will yung amo. Pero kahit anong galing pa ng iyong alter ego, kung banu ka, banu rin ang kalalabasan ng shot call ng mga ng mga alter ego mo. Wala ho yan, palsipikado din. Kahit na gaano pa kahusay yan si Vince, walang gagawin matino yan dyan sa
posisyon yan. Kung ang pagpulot namin ay napagkalan na, matatanggap ka pa rin sa oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya hindi na po. Alam mo, Brad, manahimik ka na. Alam mo, nakakaperwisyo ka na. Daming mananakay na naghihintay sa likod mo. Manahimik ka na. Dito na ako sa bahagi ng video natin na to. Naku, marami hong nakamiss dito sa mga idolo natin dito sa third floor studio. Busy itong si Madam ngayon eh. O ito, papanuurin ho natin kung anong update dito sa dito kay Sir Marlon, dito kay Madam Pamela. Game! 2, 1, we're live. Grabe naman. Doon ako bilib. Doon sa pagka merong ganong countdown, ibig sabihin, parang ano ho yan, parang rocket yan eh. Pagka, di ba, merong T- ganon, di ba, magka-countdown yan. Pagka ganyan, ibig sabihin, bubulusok yan. Kaya maghanda-handa na ho kayo. Siyempre, di na ako sisingit dyan kasi malulupit yung mga yan eh. Ano ba naman ho tayo dito sa PHP, di ho tayo makakaano dyan, higa nga pagka lumatag yan ng mga issue, wala na ho tayo sasabihin dyan. Kaya naman, pakinggan ho natin ang 12th Floor Studio, Your Happy Network. Game! Alam ko magti-tiktok sa'yo ka. We're live. We're live because the weather downstairs is hot. Kumusta? Isang mapagpala At mapagpalayang linggo sa inyo. Linggo. Oo. Hello sa ating lahat. Marlon, it's a Sunday and it's the weekend. Baka meron ka namang marites sa akin dyan. Marites? Mayroong pa. Tapos saan ba pumupunta ang mga tao kapag weekend? Sige nga. Siyempre sa simbahan. Yung iba. Wow, Yung that's iba the sa Marlon we restaurant. know. Of course, di ba? Kahit mag-isa ako pa, magsisimba ako. Oo na, tinuruan niyo ako mag-online mass. Napanood mo ba yun? Pinag-usapan ka namin ni Cathy eh. Alin to? Doon sa Great Conversations. Bas ano Alam mo sa ko natutunan yung online mass? Meron yung ABCBN, yung Kapamilya channel, yung kay Father Boss? Kaluwag. May pari bang kaluwag? Oo, Ateneo yung pama. sorry, Naging hindi ko alam. ng Ateneo yun, si Tito Kaluwag. Yeah. Diba? And 5:30 to 6 yun, nung pandemic, di ba nakakulong lang tayo. Tapos, mga tao. hindi nakakasimba. Araw-araw yung Monday to Saturday, 5:30 to 6. Tapos noon, yung 6, yung pangayin sabi ko sa'yo na kahit pa paano nakapagpapawis pa ako. Nagsara ba ang simbahan ng pandemic? Nagsara ang simbahan. And yun, araw-araw yun. Yung routine ko na yun, pagising ko, buksan ko na yung TV, antayin ko pa yun. Tapos, Gumigising ka o dahil gising mo talaga gising ko maaga? talaga, maaga ako gumising. Lugi ako lagi pagka hindi ko alam, yun na yung... Bakit automatic sa'yo na TV bubuksan mo o dahil magmimisa ka talaga? Every Automatic Sunday yan TV, o automatic every TV, day? tapos punta na ako CR, Lamos, toothbrush. So, dasal mo ng konti, tapos Bubuksan alam mo ko TV na tapos di ka 5:30. naman manonood. Hindi, O, bukas mo na, dahil lalo alam mo, 5:30 pa naman, Oh, may wala oras pa, ka oh. pa. So, yun lang rin naman yung CR sa kwarto ko. And, Lamos, toothbrush, tapos ready mo na sarili mo, sa misa na. Meron pa akong ron pa sa kwarto, yung lazy boy. Minsan mainit eh. Pagka, di ba, sa likod. leather kasi. O kaya minsan, kuwahila ka ng magdadasal ka talaga. Minsan kakatok yung kasambahay dahil minsan papadala akong pagkain sa kwarto. Alam na nila pag di ako sumasagot, tapos malakas yung TV na may misa. Yun yung... Ang lazy boy, Marlon, hindi siya kagaya ng Ogawa, no? Na merong massage. Hindi. I-recline ka lang. I-recline mo lang, tapos nakataas lang yung ano mo. Nakakatulog Pang ka naman lazy. minsan. O, pang lazy, pantamad talaga. Ngayon, gusto mo matulog, kukuha ka kunwari libro, may babasahin ka. Wow. Oo nga, may babasahin ka, di ba? Makakatulog ka. Anong huling libro mo na natapos mong buo? Yung kay attorney. Kingmaker, no? Ako Yung rin yun. Kingmaker. Hindi ko na matapos Hindi na. tapos yung mga susunod na inattempt kong buksan. Oo, Dahil hindi, nakampanya may nabasa tayo. pa ako, yung kay Sir Gary Vasquez. Maliit lang. Oo. Buo, Tapos sa mga kontrakto. natapos mo? Oo, natapos ko. Oh. Kay Sir Gary, shoutout. Is that the Hindi ko kind- alam kung nanonood siya. Is reading a book the kind of weekend for you? Hindi. Hindi. Umami. Everyday routine ko nung nagtatrabaho na ako as a journalist, dyaryo. Nawala na rin. But is, Nawala. yun, reading pa rin yun. Reading pa rin. Oo. Dyaryo yun. Kahit yung sa opisina, kita mo naman, Oo. requirement ko yun, pahingi akong dyaryo Ito, din. Nakalatag yan. nagpa-subscribe ka pala noon, Nagpa-subscribe pa di ako. ba? Kailangan ko May yan. subscription tayo Oo, noon. kailangan yan. Oo.
Hindi kagaya ng, hindi trip mo yung pag-weekend, pupunta ka sa isang posh resort sa Palawan Grabe, no? Magkano, lowest yata ron, 500, per night. Ah, 500K. 500,000 Oo, half a million per night. per night. Per night, And ha? pareho ng kanina bago kami nagkita, sabi ko, uy, nagbakasyon yung pamilya. Sabi niya, oo nga. So, Pareho. isa information Oo, namin. oo. So, isa ng Marites tayo. Marlon, ang 500 per night is sa isang room lang yon, ha? Sa isang room category lang yon, ha? Hindi Isang yun- bila. Talagyan mo isang Oh, bila. sige, sa villa. Oo. Sa villa na yon, how can you endure too many people in one villa? Dapat inyo lang yon, di ba? Oo. What if there are other Para may, villas rented para out? may privacy kayo. Oo, Dapat oo. iba-iba kayo ng bila. Ngayon, kung gusto nyo sama-sama kayong kumain, mag-dinner, mag-lunch, pwede naman sa isang malaking... Pero usually, at the end of each day, may sarili kang routine sa katawan mo na gusto mo sa private Correct. space mo ginagawa. Correct. Diba? Lalo pag gusto mong paano kung hindi naman lahat. Paano kung lahat napapaganon? Meron ngang nasawi dahil sa ganyan, dahil hindi naman nag-aamoy-amoy ng kung ano-ano ayun, napahamak, nasawi, umalis ng bahay na buhay, bumalik. Tapos paano kung alakati binag ka na inalok ka rin, di ba? Naku, patay tayo No? dyan. And Pam, ano to ha? Galing to galing ng abroad. Straight from Dumiretso agad dun. straight from an official duty, pumunta ka kaagad sa isang bakasyon. 3 days yata ito Grande. kami. No? Oh, 3 3 days. to, Oh, 3 pareho days. tayo Pareho ng information, di So, ba? en grande. Ang grande. Tapos mahal. Ala, very New York. Tapos isa kang public official. Sino nagbayad niyan? Hindi Ito, taong bayan. Narinig mo ba yung narinig ko? Oh. Na merong mga ano bang i-code name natin sa mga yan? May mga official din nakasama. Oh, na junkies, junket. Kasama ron sa junket. Oo. Ibig At sabihin. mga private guests. So, ibig sabihin, Marlon, yung sinasabi nating 500,000 per night, hindi lang para sa ma-impluensyang pamilyang to. Kung 10 grupo to, Oh, 10 bilya. 1.5 times. Hindi, 5 times 10, edi 5 million yun. Grabe, no? For just 3 days? Gagastos Hindi, sa isang araw yun. Per night per Diba? night. Oh, so Di 15 15 million. Kaya ano ba naman yun? Oh, wala pa yung food. Pam, Sana pati food. chicken feet yan. Sa bagay, Alam mo bilang- bakit? Magkano yung napanalunan sa loto nakaraan? 300 million, di ba? Oo, oo. Pansiyat. Wala yan. Hindi sila matitinga Sa sa bagay, mahal. Marlon, billion nga per day ang funding sa isang flood control na ghost Isa pa project. yun, no? Ghost project, no? Billion. So, maaaring kung totoo man na ikaw ay isang mataas na opisyal na nagbabakasyon dyan, can afford. Paano? Nagbenta ka ng ginto na hindi naman alam ng taong bayan. Ito naman, Marlon, baka naman julahas kung ilang mo yun. ginto yan, magkano binenta at sino bumili at Baka saan na mga napunta alahas yung mo pinibenta. yun. Alahas lang Ay, yun. Marlon, nabanggit mo yung mga ginto-ginto, no? It just made me curious now, no? Di ba ang isang Imelda Marcos nung kanilang kapanahunan, talagang magarbo ang set ng alahas, di ba? Nasaan yung mga alahas na to ngayon? Nasa pag-aari ng gobyerno, di ba? Yung iba? Yung iba, Yung iba may dala sila di ba? Oh, ano ko lang kasi nabanggit mo yung ginto na yan, no. Well, anyway, Marlon, it is very uncomfortable, no, to talk about this blind item knowing na nagpapakasasa ka dyan sa isang bakasyon at alam mo ang mamamayang Pilipino ay nagugutom. At alam mo, napakatindi ng problema ng inflation sa Pilipinas. Napakatindi ng problema ng matataas na presyo ng bilihin. Napakatindi ng problema dun sa inaasam na 20 pesos per kilo ng bigas na lang hinihiling. Tapos kayo, kung gumastos kayo ngayon, gabi-gabi, ganun na lang. Napaka-insensitive ng ganyan. Kasi alam mo, Marlon, yung pagiging insensitive mo, nakakaapekto yan sa mga taong tumatanggap sa'yo. Kaya hindi rin maraming tao ang nire-respeto yung privacy ng pamilyang nabanggit dito sa blind item na to, na alam mo yun, because it affects
a certain server, sabihin na natin na ganun, na sabihin na natin, anong tawag doon yung may sarili kang nag-aasikaso sa'yo? Bellman? Butler. Butler ka, no? Na itong butler na to, maaaring sa sarili niya na hindi naman nag-a-agree sa nakikita niya, nawi-witness niya na pagwaldas mo ng pera, lalabas at lalabas ang informasyon sa tao. Paano ba nakakarating sa atin? Ibig sabihin, either amongst them na magkakasama doon, inilalabas ang informasyon. Mahigpit daw ang security, ha? Ibig Mahigpit ang sabihin, security. hindi lahat ng kasama nila loyal sa kanila. Ibig sabihin, yung iba talagang napipilitan na lang sumama kasi meron silang personal na interest. Pambigyan daan ko lang, ha? Meron na namang kidnapping incident na nangyari. May-ari ng isang, paano ko ba matatawag tong ano ba ibang mo, na isang malaking hardware store. Yan. Anak na may-ari ng one-stop shop na hardware store. Na dinukot. Nagbigay na ng 150 million Buhay. ransom. Buhay. Hindi natin alam bakit tahimik. Ibig sabihin, Kasi the last time we heard na... naglabas ng travel advisory ang China, naglabas ng Amerika. travel advisory ang Amerika, naglabas ng travel advisory ang Korea. So, saan tayo pupulutin? Ito ba ang sinasabi ng isang palengkera na butangera na hindi totoo na malala ang krimen dahil walang nakikita sa harap niya, wala siya nakikita paglabas niya ng bahay. May dinukot na naman po, may kidnap victim. Remember, tayo rin ang unang nagbanggit noon nung sa kidnap nung kay Anson, di ba? Binanggit ko yun, pasakalye lang. May dinukot po, and paglipas ng ilang araw, eto, Nasa balita na. nasa balita na. Eto, anak ng may-ari ng isang napakalaking hardware store. Mano kasi, yung huling similar news na ganyan, yung kay Mr. K, na naglabas din ng pamilya para sa kaligtasan nga naman ng mahal mo sa buhay. Di ba? Gagawin mo ang lahat na iligtas lang yan. Nag-ransom ka na, ibinalik pa sa'yo, hindi nga ibinalik nakita na lang, nakasama yung driver. Kita mo na lang na wala ng buhay. Wala nang unalive na. Ito kaya, may balita? Hindi pa So natin kung alam. malaking hardware, Natin alam. ito ay Chinese din. Malamang. Kasi, may hardware businesses. Malamang. And malaking challenge ito sa, kahit papano, nag-reward, nagbunga yung kanyang hirap. Nagbunga yung kanyang pagtaya para ipahiya ang dating presidente ng Pilipinas na naging dahilan kaya tumaas ang sweldo ng kapulisan at ng militar, ngayon, bagong talagang chief PNP. Malaking hamon to ngayon kay General Nestor Torre na alam ko, pwesto sa kasi June 7 ang magre-retiro si Marbil. Matatapos yung extension. Ang ceremonial turnover by that day. June 6, not sure, parang ganun. June 6. Tanggap na ba ni Marvin? Retired din naman na siya, di ba? Dalawang beses Na-extend na lang in-extend. yun, Dalawang beses in-extend. And yun, maraming nagtataas ang kilay sa appointment ni Chief PNP Torre. Pero kung ako tatanungin mo, wala, yun na talaga yun. Pero Kumayano. Marlon, kasi yung pagtataas ng kilay ng iba, totoo namang tataas-taas ang kilay. Totoo naman. Kasi ito nga yung may pinost ako nung isang araw sa page ko, no? Ang sabi ko, yung uno ka sa lahat ng units mo, sa lahat ng subjects mo, sa lahat ng grade mo, pero ang idineklarang summa cum laude ng batch ninyo, yung may average na 2.75. I'm referring to the number of stars na meron yung mga official. General Torre is a 2-star official. May mga nasa taas yan na naghihintay at dapat sa ladder of success, sila na yung talagang susunod na PNP chief dapat. Traditionally, dapat ganyan, Pam. Pero kasi kasi sa batas... Seniority. Hindi, sa batas, seniority dapat, di ba? Anong sa batas nasasabi ng kasi, batas? basta ikaw one-star general ka, pwede ka nang ma-nominate o pwede ka nang i-consider bilang chief PNP. And Pam, may mga gumawa na yan. May mga gumawa na yan. Ang unang-unang, sa pagkakatanda ko, unang-unang gumawa niya na one-star general na naging chief PNP, si dating Philippine National Police Chief at ngayon comeback-ing Senator Panfilo Lacson. Tapos ganyan din ang nangyari kay General Bato de la Rosa. From one-star, biglang nalagpasan yung ibang mga senior sa kanya, naging chief PNP. So, kasi nasa ano talaga, nasa kapasyahan at nasa kagustuhan niya
ng presidente ng Pilipinas na tumatayong quote-unquote, although civilian in bilang commander-in-chief. So nasa trust and confidence pa Nasa rin trust ng, and ano, confidence ng pa rin. Pangulo. And Oo. alam na natin yung ginawa ng isang tore, pero para rin namang pangit tingnan sa palasyo ng Malacanang. O baka talagang naipangako niya yun, hindi natin alam. So reward. Oh, reward na to. Na sige, ito, kita mo naman yung ginawa. Talagang... Pero Marlon, kung yung ginawa mo naman, talagang halos kamuhian ka ng yun buong lang. bansa. Kung yan ang magiging kapalit para makamit mo yung inaasam mo na maging PNP chief, so be it. Good luck na lang after ng retirement mo, after ng pagserbisyo mo sa bayan, and after ng matapos ang termino ng Marcos administration. Oo, paano, how will you be remembered yung sa serbisyong ginawa mo? Grabe yun, O dun sa... grabe yun yung ihilahin at kakalab ka rin. And buti na lang, Pam, buti na lang, ang isang NBI director, Jimmy Jaime Santiago, hindi niya ginawa yun, na hinilat kinaladkad ang isang congressman, Arnie Tevez. Kasi di ba? Marlon, no, Oo. alam mo, para ba akong nagkaroon ng deja vu, ika nga. Nung pinanonood ko, yung repatriation na gagawin sa isang dating congressman, Arnie Tevez, no, para itong nasa loob din ng Villamor Air Base. Although hindi kasing gulo the way General Torre handled the situation of PRRD, nagkaroon kasi si Director Jaime Santiago, Marlon, ng isang president scenario na ito dapat iwasan dahil nagalit ang tao. Ito dapat gawin dahil hinahanap ng tao. Proseso, i-highlight ng tao yan. Kaya ito ay dineliver niya at ginawa niyang tama yun sa pagpapauwi naman ng isang Arnie Tevez. However, naikumpara nga yung pag-handle niya ng case ni Kong Arnie sa case naman ni PRRD. At alam natin ng isang PRRD ay isang mataas na ex-official ng government. Na Marlon. mas dapat binigyan ng tamang courtesya. Yes, dapat man lang ini-extend. Hindi nyo ito ginawang isang case study na dapat ngayon sundin ng marami or hindi gayahin ng marami. Nang malaking pagkakamali ng administrasyon ito, nag-backlash sa kanila. Correct. Mas nakakuha ng simpatsya ang PRRD mula sa pulso ng taong bayan. Pam, medyo yung comparison lang gawin lang natin para malinaw yung Yes. paglatag nung nung perspective. Si Jimmy Santiago ay isang dating alagad ng batas. Dati siyang pulis na, asintado yan, Pam. Nakilala yan pagka may hostage taking. Oo. Doon yan nasa pelikula buhay niyan. Yung pagka may hostage taking, siya yung SWAT na naka-assign para pagka may opening, anytime pwede niyang barilin yung hostage taker. So, naging makulay ang buhay niyan bilang alagad ng batas. Tapos hanggang naging abogado. Habang isa siyang alagad ng batas. At Abogado. naging abogado, naging lawyer. At naging lawyer, naging piskal, at naging judge. Ang catch lang dito, kaya siya nagretiro bilang judge sa dahilang hindi na kaya ng kanyang health, ng kalusugan. Tapos bigla niyang tinanggap ang pagiging NBI director na sa pagiging judge hindi kaya ng kalusugan mo. Tapos sa NBI director, Na mas stressful ang Mas sitwasyon. stressful. No? Kasi Pero- dapat mas hands-on siya. pero the way he handled the arrest kay Arnie Tevez, yung pag-repatriate, masasabi natin kahit papano, saludo. Mas kapuri-puri siya Kapuri-puri. kaysa kay General Torre. Kaya nilatag ko yung dati siyang abogado, dati siyang piskal, dati siyang judge. Kasi alam niya paano ipatupad ang batas kumpara sa isang General Torre na sa pagkakaalam ko hindi siya lawyer. Diba? Isang PNPA graduate, and good luck sa mga lakan na first time po ngayon sa Philippine National Police na ang magiging hepe ay isa ng produkto o mula sa Philippine National Police Academy. Kasi for the longest time, simula nung itatag ang PNP noong 1990 o 89, laging PMA or graduate ang may hawak ngayon. Ngayon, sa katauhan ng isang General Torre, isang PNPA na. So, meron pa rin, may mga ilang PMA pa rin. Sabi mo nga, yung mga nalagpasan na low moral. Kasi Marlon, natatandaan mo, tayo rin ang nagbalita nung pagiging low moral ng mga men in uniform pagdating sa hiring, pagdating sa ano yan, yung promotion. May isyong ganyan kay Browner. May isyong ganyan kay Browner. Kasi pinakikialaman nila at ginawa nilang monopolyo Marlon, yung pagde-decide
na imbis na per unit ang nagde-decide kung sinong ipopromote at kung sinong i-hire, minonopolize nila para sa purposes na yung budget mamonopolyo din. Oh, maliban dyan, yung palakasan system. Yes, yung mga Palakasan compadre system. system, palakasan Oo. system, yung pagsisip-sip system and all. Yung sip-sip kay madam. Yeah, yun. Oo, Si Madam. diba? Magic word na naman si Madam Marlon Ayun. na nagkaroon nga ng demoralization yung mga nakaupo. Oo. At tulad Kasi nung nauungusan nga. ganyan yung problema ng AFP. Ganyan din kasi ngayon may mga sumisip-sip din kay madam, kaya nagpapababakasyon sila ngayon. Sino sa ba si Palawan. Madam? Ha? Yung isa, madam ng AFP. Ito, madam naman ng palasyo. Uy, si Madam ng Etong madam na itong nasa palasyo, ito yung madami ng kasalanan Madamot sa taong ba to? bayan. Ha? Sobra. Basta sa pagiging madam niya, madami na siyang kasalanan sa taong bayan. Pero yung alam kong Madam ng isang uniformado, Marlon, ito daw yung Madam na pabiyahe ng biyahe din eh. Tapos marami ding Jet Madam setter, o Mrs. na sinasama. Yun lang. O, di ba? Eh, di, kumusta naman ang budget? Kamusta naman si Congressman Albi Benitez? Ay, Marlon, pag-usapan naman natin yan. Kasi minsan, napag-usapan natin yung isang influencer na si Meiko tungkol doon sa kinasangkutan ng marriage yung nilang pag-cheat mag-asawa. ni Poging Patrick. But this one is another case of cheating, Marlon. Tinanggi naman, Ivana. Tinanggi ni Ivana. At wag natin kalimutan, si Ivana na chichismis kay Dana. Si Don talunan talaga, no? Yung anak natalo sa sa Laguna. Siya natalo din. Natalo rin sa pag-ibig. Pag-ibig bang matatawag ito? Alam mo pa, ang Kung Marlon, daming yung laway lumolodi. mo. Kalaway mo. Hindi, kaya pa yan. Ang Di pa daming naman. lumolodi kay Albi. Lodi ng mga Tulis, yan. no? Lodi sa kongreso yan. Hindi naman wafu. Syempre, makapal eh. Pero ano yan, Pam, ang maganda kay Kong Albi, ito mga marites ng mga kasama natin media sa kongreso. Ay, talaga ba? Mga beat reporters Oo, mo. mga congress reporters to, sila nagkwekwento. Ang maganda kay Kong Albi, pag iniwan ka niyan, iiwanan ka ng kabuhayan package. So, hindi uuwing luhaan. Hindi nga daw kabuhayan lang, kayamanan package na nga Ayun, daw yung yun ibinigay. ayun, nag-level up na. And sino mga naling sa kanya, hindi ko sinasabing totoo to, pero sino mga naling mahilig sa magaganda to. Ang naliling sa kanya, puro magaganda. Sipin mo ang isang Daisy Reyes. Hindi ko naman siya kilala. Si Albi. Pero Daisy Reyes, di mo kilala. Hindi ako. Wow! Hindi mo nag-gets, nagigigil ako sa'yo. Kaya pa, araw, umuulan, may mga ganyan eh. No? Yung tikba lang, nag-vlog. Tikbahan lang nag-vlog. Alam mo, the weather downstairs. Laila, don't bark in the dark. Diyos ko, yung mga quotable quotes natin, Marlon, parang wala silang dapat matutunan. Anyway, sige, balik ka-level tayo, mo, yung Daisy magaganda. Reyes. Wow! Meron pa sa, sino ba to? Andrea yung sa Del Rosario. Andrea Del Rosario. Ito na, si Hot Babes. Viva Hot Viva Babes, Hot diba? Babes. Magaganda nga naman. Meron pa Kim Domingo. May Kim Domingo pa na, and Lodi yan. Ano yung mga, Lodi yan. hindi, yung mga pangalan na yan, ang Naliling ka, hindi natin at kinukumpirma. ang una naman hindi nagbanggit rin ay natin- yung asawa. Eto kay Ivana. Oo. Siya naman dang nagbanggit. I'm not very sure, pero allegedly, merong, sabi mo nga, Kim, tayo nakikimarites lang naman dito. Sa mga bali-balitang una nang lumabas. Pero anong take mo dyan, Marlon? Ang Malayo sinasabi- malayo ang sitwasyon ni Albi Benitez kay Poging Patrick. Si Albi Benitez, ang daming Sino daming Patrick? pera. Si Poging Patrick, yung asawa ni ni Meiko. Na di ba? Malayo. Yung napaka-pogi, di ba? Buksan mo. Oo buksan mo. na. Para masira ang araw. Hindi kasi love is blind. Hindi ako naniniwala sa love is blind. Love sees all things. Paano kung may maganda siya nakita kay Patrick na hindi natin nakikita? Oo, so It pwede. sees all things. May kakampi ka ngayon, Poging Patrick. Malay mo naman, di ba? Pogi siya sa paningin ni Meiko. Pero Marlon kasi, naging high society news na talagang, alam mo ngayon, pinag-uusapan sa hallways ng success, ika nga, no? So, ang sa akin kasi,
Ang tanong ko dyan, Marlon, ang sinasabi, matagal na silang hiwalay. But not yet legally, not yet technically. Because it is Ni ma'am, only... ni Mrs. Oo, ni Mrs. But it is only recently na ginawang formal yung pag-file ng annulment. So, nung fina-file ng annulment is probably because maybe, lahat na ng disclaimer ha, probably because maybe the guy already found someone new. And this someone new maybe did not demand na, hiwalayan mo na yan officially. But the thing is, hindi na nga sila daw nagsasama nung misis niya sa iisang bahay o kama o kwarto ng matagal na panahon na. So malaya ba ang isa na magkaroon ng relasyon? Oo naman siguro. Ano naman, kung ako tatanungin mo, sorry sa mga babae, ha? Malam mo, maraming magagalit. At may epal pa si, Yun din naman ang argument ng netizens ngayon na ng isang very controversial influencer din na nanghimasok. Kilala rin naman ito sa pag-expose ng mga ganyang chismis.